Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat, bayang karerista, kwentuhan, balitang karera with Bossing Arriba King. Halina't pagkwentuhan po natin. Itong nagkaroon na naman ng kontrobersyal bayang karerista sa last race noong July 11. At ito nga po bayang karerista ay yung nalyamado na si Iris at nirendahan nga po ito ni John Alvin Guse bayang karerista. At syempre marami na namang nag-react dahil maraming umasa kay Iris at naging yamado nga po ito bayang karerista. At ito nga po halos ay bumenta ng 600,000 at ito naman po si Golden Diet na tinalo nga po siya ay bumenta lamang halos ng 80,000. Malayong tersero yamado po si Golden Diet bayang karerista. At ito po si Iris talagang inasahan ng bayang karerista dahil John Alvin Guse pa nga po yung sumakay. At yun nga lang bayang karerista ay talagang hindi din po natin may paliwanag talaga yung nangyari bayang karerista. At marami na naman pong mga bad comment sa social media na iba-iba po ang komento at iba-iba po ang paningin ng bayang karerista natin. At meron pong nagsasabi na yun nga daw pinigil, at meron namang nagsasabi na may bisyo nga ito si Iris talaga dahil ito nga ay sumasandal talaga bayang karerista pagka malapit na sa meta. At pinipigil nga daw po ni John Alvin para hindi sumandal at pinapalo pa nga daw pa kaliwa. So yun bayang karerista, at hindi ko din po masyadong matansya kung si Iris ay first time nga po sinakyan ni John Alvin Guse. Pero bagamat kahit first time siguro sinakyan ni John Alvin Guse yan si Iris, yan naman ng si John Alvin ay isang professional jockey at magaling na hinete. Pero yun nga, may bisyo nga si Iris na sumasandal. Talagang medyo magulo din. Yun nga lang, iba-iba na naman nga po ang sinasabi ng ating bayang karerista. Na maraming nagagalit na naman, bayang karerista, maraming nagagalit kay John Alvin Guse. At hindi sa kabayo kay John Alvin Guse, maraming mga pangit na comments sa social media. At ano nga ba ang tunay na nangyari? Bakit nga ba ganun ang nangyari? At itong outstanding na si Iris ay natalo. Tignan nga po natin bayang karerista yung takbuhan na yun, at nang malaman din po natin bayang karerista yung ano nga ba talaga ang nangyari. Panoorin ulit natin yung laban, yung slow-mo, yung frontal bayang karerista para na sa ganun magkaroon po tayo talaga ng palinawan tayo ng mata bayang karerista, palinawan tayo ng mata. At syempre iba-iba pa rin ang nagiging komento. Tara, let's go! Quincy leads by Sam 2.5 lengths, now by Sam 3 lengths, followed by Irisha. Here comes Stunning Fate, coming close now in third, down in fourth, Golden Diet, King was Pub Corner, then followed by Regal, then around the outside, Sinaga. And as they race the last 600 now, Irish now takes the leading, chased by Stunning Fate, done but inside is Quincy. Towards the last 400 now is TL. Irish still in front by line, followed by Stunning Fate from the outside. King Wash, Popcorn moving up now at the rail, then followed now by Little Flubber. And down the stretch they go, Irish followed by Stunning Fate. Golden Diet moving up now is Little Flower, but it's still Irish. And finally it's going to be Golden Diet. Irish, King was Popcorn, Little Flower, Stunning Fate. At yun nga, bayang karerista. At last 100 meters nga ay bigla-bigla na lang lakas na remate ni Golden Diet. Last 15-20 meters na lang pala halos. Biglang dumating at nagulat na nga din po bayang karerista yung announcer kay Golden Diet. At panoorin po natin yung slow-mo. Dito po, last 200 meters at Iris na nga po nangunguna, Golden, tapos sumusunod is Stunning Fate, tapos King Wash Popcorn. At yun pong Golden Diet, ayun, nasa balya. Pang-apat, pang-lima at dumarating na nga po. At ito si
Iris ay nagsisimula na nga po bayang karirista. Medyo nakapigil-pigil na si John Alvin. Ayun, pumipigil na po si John Alvin. Pakanan dyan eh. Pumapalo nga po si John Alvin pakaliwa kung mapapansin nyo. Ayan, bayang karirista oh. At ayun palo, pero pinipigil nga po ni John Alvin. Baka nga po sumasandaldaan kasi kaya pinipigil bayang galerista. Isa pa bayang galerista, tingnan po natin mabuti bayang galerista ha. Papasandal nga ba si Iris? Tingnan mo at ayan bayang galerista, ayan medyo hinahatak-hatak na po pakanan ni John Alvin dyan at mukhang bumabalya nga po si Iris. Ganun po kasi talaga ang bisyo niyan, biglang bumabalya pagka medyo napapagod na yan sumasandal na po sa balya at hinihiltak nga po ni John Alvin Gusi pakanan, pero pinapalo naman po ni John Alvin bayang kalerista. Ayan mukhang talagang gustong gumilid talaga kaya apurahaltak ni John Alvin pakanan ayun talagang inaabot nga, pero kung hindi ganun hindi tatalunin. At ito po yung frontal bayang karerista, ayan Ayan, makikita nyo po talaga bayang karerista, medyo hinahaltak na po pakanan ni John Alvin. Siguro nararamdaman na po niya na gustong bumalya ni Iris. At ayun na nga po, hindi na nga po napigilan ni John Alvin, bumalya na nga. Pero pinapalo naman po pakaliwa ni John Alvin, kaya lang ganun talaga, bumabalya nga yan. Talagang ganun, may bisyo talaga. So ako bayang karerista sa sariling opinion ko lang at sa sariling obserbasyon ko lang po bayang karerista, at wag naman po sasama ang loob ng ating bayang karerista. Ako tingin ko talagang may bisyo yung Iris, at siguro nabigla si John Alvin Gusi, at alam nyo naman si John Alvin Gusi bayang karerista, mahusay na hiniti naman yan, at madalas po kasi alam nyo naman bayang karerista, ilang beses na rin po na-aksidente yan si John Alvin, kaya talagang nag-iingat lang po talaga siguro si John Alvin, at baka nga po mamaya ay biglang sumandal sa balya si Iris ay hindi po niya mapigilan at magkaroon na naman po ng disgrasya o aksidente na alam nyo naman bayang karerista, napakadelikado po sa mga hinete. Kaya po bayang karerista, sa lahat po ng mga good vibes lang po tayo palagi, at alam nyo naman talagang ganyan sa karera at hindi man siguro kagustuhan ni John Alvin yan, dahil kung makikita nyo dito bayang karerista, sa last 300 talagang pinarimatin na ni John Alvin si Iris, at talagang napakalakas naman po talaga ng dating ni Iris, at yun nga lang bayang karerista, sumandal nga. Pero kung ngayon siguro ibabiyahe, hindi na siguro paririmatihin yan bayang karerista, hindi na siguro kukuhanin kay Quincy yung harap niyan. Kaya ako po bayang karerista, sa personal ko po, ang opinion ko dyan talaga siguro may bisyo talaga yung Iris bayang karerista, at kaya po hinahaltak ni John Alvin pakanan, sumasandal nga, at yun nga binenas nga si Golden Diet, at nagkataon nga na naging outstanding kasi si Iris. So ganun talaga, hindi rin natin talaga masisisi ang bayang karerista, dahil syempre tumaya sila dyan. Ganun talaga, pinakikita lang ng bayang karerista yung emotion. Emotion lang po yan, at lilipas din po yan, at sa mga susunod na laban naman ay papatamain na uli kayo niya ni Iris at ni John Alvin Gusi. Babawi po yan bayang karerista si Iris, hindi nasasandal yan, at ipapanalo na po ni John Alvin yan. So yun po bayang karerista, at maraming salamat po sa inyong lahat, at good vibes lang po tayo palagi. Siya nga pala bayang karerista, yung labang kahapon ni Student Regent, masyadong impresibo yung ipinakita. 1.35 sa 1,600 meters bayang karerista si Student Regent, talagang napaganda po na ipinakita ngayon ni Student Regent. And ito parang narinig ko, hinahanda yata ito sa Prince Cup. Hindi ko lang alam kung kailan yung Prince Cup bayang karerista, correct me if I'm wrong kung hindi po ako nagkakamali. Ganun po yung narinig ko kahapon sa parang hinahanda yan sa Prince Cup, parang narinig ko doon sa announcer kahapon sa MMTCI. So ganda ng kondisyon ni Student Regent bayang karerista. Cesar for the Bible Cup. Demo Pania, best to begin in the middle fours in the student region 3. When all the hours it always Bloomington, then followed by Windmill of Summer, and Rush is the early trayer. Bloomington in the middle is student region. Running by the is Demo Pania. Elenk batching in port is Windmill of Summer, and Rush still running up the tail of the field. Back to the leader, Demo Pania. Audience that is a Bloomington. Elenk watching in third is the favorite student
student region. Alongside port comes Windmill of Summer and Rush. Rush is racing in last. Down the vice rest. The lead now belongs to student region. Dame of Panya is running by the never force in Bloomington. Windmill of Summer in port. Then comes Rush. Yeah. Dame of Panya moving up now. A student region at the outside. Windmill of Summer and Bloomington. Now we have a student region, the leader by a length. Demo Panya, Windmill of Summer on the outside. Bloomington with his student region now by about 3 lengths. Demo Panya, Windmill of Summer on the outside. Rush as the pug turns Baroma with his student region now racing away by about 7 lengths. And in second still is Demo Panya, Windmill of Summer. Rush, and down to the finish. And so is student region entering the finish line from the step of the tandem of Mr. Joseph D. Henko, Cesar Daniel Castro, is student region. Second is Demo Panya, Windmill. At ito nga po, bayang karerista, yung naitala ni Student Regent, 24, 23, 22, 25 at 1.35.4 nga po, bayang karerista, yung naitala ni Student Regent. 1.35 sa 1.6, talagang medyo impresibo yun, bayang karerista. Samantalang itong si Ace of Diamond ay tumakbo din nung linggo ay nagtala ng 137 sa 1,600 rin naman bayang karerista. 137.8 ang naitala ni Ace of Diamond kumpara kay Student Regent na 135. At si Ace of Diamond po bayang karerista, take note. At mukhang na medyo na ano din yan dahil tingnan nyo po yung preba ni Ace of Diamond 24, 21, 23 at 28 na po yung dating bagamat may 21 po siya bayang karerista dahil hindi nga po siya tinantanan ni Miss Shani Storm bayang karerista. At ito si Miss Shani Storm napakatulin din pala at talagang hindi naman di siya pinagbigyan ni Ace of Diamond. Kaya nga po yan 21, 23, 28 medyo napagod na rin po siguro si Ace of Diamond at nagtala nga lang po ng 137.8 bayang karerista itong si Ace of Diamond. Another inside is Mission Storm and going along for the first turn. Now we have Mission Storm takes command. And on the outside second is Ace of Diamond running by the runs at Dream Girl. Rushing up now on the outside is Manila Debate to take third. Down in fifth now moving up by the rail is Hid. Racing down the back stretch, 2 runners now panic out for the lead. Moving up on the outside is Ace of Diamond. Running by that is Mission Storm. Then 3 lengths further back in third comes Manila Debate. Next in line is a Dream Girl. Then followed now by Hid. Rushing up now on the outside is a Del Campo. Alongside comes Candy and Wind. Inside the trace, Octavo, 2 runners keep on padding out for the leader. Ace of Diamond is on the outside, running by Darren's Mission Storm. We have Ace of Diamond now moving up on the outside to take the lead. Mission Storm shuffle back in second, trying to get closer in third is Manila Debate. Then comes Candy and White. Dream Girl is running by the rail, and they are now entering the home stretch. We have Ace of Diamond this time by about 4 lengths. Mission Storm in second, moving up Manila Debate. Candy and White. Bob snaking out the inner rail. Del Campo is on the outside, but it's an Ace of Diamond. And finally Ace of Diamond. Bob Del Campo, then comes Manila Debate. At ito nga po bayang karerista, yung mga pampagood vibes na post sa social media, talaga nakakatawa talaga bayang karerista, no? Magpapigil ka, ayan, bayang karerista, nakakatawa yung mukha nung kabayo, tsaka ni John Alvin Gusi dyan, bayang karerista, yung cartoon character na yan eh. Tapos ito pa yung isa, bayang karerista, o tingnan nyo, sabi niya, tigil mo na yung bisyo mo, ako tuloy namumura ng mga tao, bayang karerista. Tapos may mga banner pa ng mga bisyoso daw, kaya natatalo. Tapos ito, wala wenta, patalo naman, patalo kahit kailan. Nakakatawa talaga, bayang karerista. So, na good vibes lang, bayang karerista. So, ganun talaga, ha, bayang karerista, ha. Ako po, palagi kong sinasabi sa inyo, good vibes lang tayo palagi, ha. At maraming salamat po sa inyong lahat, bayang karerista. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating mga kwentuhan. At maraming salamat. Kita-kita po tayo bukas ng hapon para sa programa ng PJC. At alam ko, may carry over ang PJC. At mag-shoutout muna nga po pala tayo, bayang karerista. Shoutout po kay Idol Albert, Das D2K.
At sabi po niya, one of the most reliable tipsters. Salamat sa konting grasya kahapon, idol. Kahit may bisyo sa aparato, Baron of Sipokot, pinatok mo. Sa race 7, sabi mo, golden diet lang. Pwede tumalo kay Iris. Ayun, sa poll, Porca, salamat. So yun, salamat sa iyo, idol. At congratulations at kahit papaano napapatama kita, bayang karerista. Salamat din sa iyo, idol, sa pagsuporta mo palagi. Shout out din po kay Idol Cayetano Bonabra Junior pa yan. Bonabra Junior, shout out sa iyo from Barangay 177 Caloocan. Shout out sa inyo po sa mga bayang karerista natin dyan sa Barangay 177 Caloocan City. From Bossing Arriba King, shout out po. Shout out din po kay Idol Ronald Susim at pinapa-shoutout po niya ang Top Shot OTB sa mga bayang karerista natin dyan sa Top Shot OTB. Shoutout sa inyo yung lahat. At syempre kay Idol Ramon Carpio, shoutout din sa iyo, Idol. At ito, di natin pwedeng kalimutan kay Idol June Buscas, Papoys OTB. Siyempre, Kalabos Teban, Paring Sani, Paring Gado, Paring Densyo, Paring Eric, Boss MR, Kuya Boy, Kuya Ted, Cabo, June 149, Ariel, Monmon, Jojo, Benny Romel, Kuya Beng, Vice Chairman Bogart 2026. At siyempre, kay Idol Taylor Madel, shoutout po sa inyong lahat. At hindi po tayo magsasawang mag-shoutout sa mga bayang karerista natin, lalong-lalo na po dyan sa mga bayang karerista natin dyan sa Papoys OTB. Shoutout po sa inyong lahat, mga bayang karerista, at maraming salamat po.